Nagkita dyan. Ating-ating. Di, laro kayo. Ay, dito ako sa mesa. Magsusulat ako, nalumad yung cellphone ko. Hindi ako makapag-record eh. Nahihilig ata kung kay ayam na muna, hindi nga main. Ayaw na lang ah. Mahilig ka raw, medyo wala nakapupong. Ay, may sana. Ano mo rin pa siya dito ka madina. Sama, ito. Kata, di ba nga? Sa? Sama. Una sa mga kami ang katulog. Sige mo na ako, ganda yung ganda tayo matay tayo ka. So, isusuko ako. Limbong-long. Nag-aagay ka na yung tagisin ka mo. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangakuan, umibig ng tapat, susunod anumang magiging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanapan sa sapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya, magkakausap ang
isusuko ang lahat. Sa Kanya nanangako ang umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya nanangakuan, umibig ng tapat. Susunod anumang magiging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya nanangakuan, umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Opo, Panginoon, itong aming dalangin sa gabi ito. Na kami po ay handang magsuot ng lahat ng meron sa amin upang matanggap namin ang lahat ng meron sa amin. Dumadalangin kami sa gabi ito, nabigyan mo kami ng spiritual na pangunawa. Ikaw ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na pangunawa sa kasadlamang aming pag-uusapan. Ikaw ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng revelation upang hindi masayang ang gabi ito ng aming pagtitipon. Nauusan kami, Panginoon, tungkol sa buhay. At ang buhay na ito ay buhay na katulad ng iyong buhay, na iyong ibinabahagi sa bawat isang sumasampalataya. Idinadalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, mas tumibay ito. Sa gabing ito, mas maging maliwanag ito sa amin. Hallelujah. Hindi kami aalis sa buwagang ito. Hindi namin tinatanggap, Panginoon, ang 100% na biyaya ng iyong mula sa iyo. Ngayon pa lamang, Panginoon, ibinabalik na namin ng mayroon pasasalamat, pupuri, baghati sa iyong pangalan, ang lahat ng gagawin ngayon. Alam namin, ikaw ang pangunguna. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang pangangasiwa sa bawat bahagi ng aming mga pag-aaral. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin, and everybody say, Amen. Makakapagod tayo. Ang ating pong mga aralin na gabing nagdaan, mga kapatid, ay may kinalaman sa takbo ng buhay Kristiyano. Spirit life. Buhay sa Espiritu. Ito ang binibigyan natin ng pansin sa dalawang gabi na daan hanggang ngayon. It is the life of the Lord Jesus Christ. Yung buhay na tinanggap natin ay buhay na kaloob ng Diyos. Buhay mismo ni Kristo. At kung tayo'y matututo lang na mamuhay dito, magiging napakabuti, napakainam, napakabanal ng buhay na ito. Lahat ng suliranin sa spirit life, sa Kristyanismo,
ay laging nagmumula sa lumang pagkatao. Lahat ng problema, lahat ng kasalanan, lahat ng ito ay galing sa lumang pagkatao. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa atin para masolusyonan ang problema ito, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ang bagong buhay na ito is spirit life, it is the life of Christ. Mula pa nung simula, mga kapatid, before the creation, bago pa magsimula ang Diyos sa kanyang paglikha, nasa kanya ng kaisipan, nasa kanya ng panukala, nasa kanya ng plano, na ang buhay na kagleniya ay ibahagi niya sa mga tao. Yun ang kanyang layunin, yun ang kanyang plano, yun ang kanyang nais mangyari sa simula pa. Kaya nga, nung likhain niya, itong si Adan, sabihin niya, likhain natin ang tao, let us create man that is in our likeness, in our image. Nilikha ng Diyos si Adan sa kanyang kaanyuan at kawagisan. Hallelujah. Nilikha siyang katulad ng Diyos. Hindi siya Diyos. No. Hindi siya nilikhang Diyos. Nilikha siyang katulad ng Diyos. He was created in the likeness of God. In the likeness of God, He was created. Likeness, katulad ng Diyos. Like His image, like His likeness, mayroong katuwiran, may kabanalan, hindi nakakaalam ng masama. Di ang kanyang buhay ay mayroong kabanalan katulad ng Diyos. Like God. Pero itong likeness na ito, na nilikha ng Diyos sa kanya, ay naglaho ng mahulog si Adan sa kasalanan. Kagapot ang Diyos ay hindi nagbago ng plano. Tuloy-tuloy ang plano ng Diyos para sa tao. Kaya nga kagabi, pinag-usapan natin about God's covenant in Christ. Lahat ng covenant, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa tao, ay nagpapanumbalik sa Diyos. Hindi naisip ng Diyos na mahiwalay ang tao sa Kanya. Kaya nagbigay siya ng katipan upang kung susundin lamang ng tao ang mga katipan na ito, ay mapapanumbalik sa Kanya ang katwiran ng Diyos. Gayunpaman, ang tao lubhang wala silang pagpapasakop sa Diyos. Sa halip na kanilang ipasakop ang kanilang buhay sa Diyos, ay lagi nila itong sinisira ang mga tipan na ibinigay sa kanila. Although I am a husband unto them, kahit na ang pakikitungo ng Diyos sa tao, asawa nga a husband. Pero lagi nilang sinusuway ang Diyos. Pero hindi nagsasawa ang Diyos. Lagi siyang may paraan. Lagi niyang naising maibalik sa Kanya ang tao. That is what the Bible call redemption. Hanggang ibigay niya na ang Kanyang itong na anak. Noon, sabi tayo, nakaawi pa ng Diyos dahil sa ating mga pagsalansan. Purihin ng Panginoon, ipinakipagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Nagkaroon po ng reconciliation. Nagkaroon ng pakikipagkasundo ang tao sa Diyos. Kung si Jesus ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. This is what the Bible called redemption or justification. Pagpapawalang sala, pagpapatawad, at paglimot sa kasalanan ng tao. Dahil dito, nagkaroon tayo ng access sa Ama na buksan ang langit at pwede nang ang tao'y makalapit sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito,
pilit isinasa ng tao. Yung tabing na napunit na nagbukas sa tao sa Diyos upang makaabot siya doon sa trono ng Diyos. Lubhang ang tao'y talagang rebelde. Kaya hindi doon natatapos ang talata. Sabi niya, higit pa sa pagkasundo ang kanyang ginawa. This is more than redemption. Okay na muna dito. Higit pa sa sa ating pagdawin. Higit pa sa pakikipagkasundo, more than reconciliation ang ginawa ng Diyos. Higit pa doon. Higit pa doon, mga kapatid. Higit pa sa pagligtas. Yung nangyari sa atin na pagtanggap at kaligtasan tinamo natin doon sa justification, ito'y simula pa lamang, nagsisimula pa lamang tayo na pumasok sa plano ng Diyos. Can we say amen to that? Hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang end ng lahat. Maraming taong nasasabing ligtas na tayo, tapos na. Hindi po. Ang Biblia sinasabi niya, this is just the beginning. Salvation is just the starting point of Christian living. Dito lang nagsimula, mga kapatid. Kaya sabi niya, more than reconciliation. We shall be saved. Patuloy tayong naliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya kung matututunan nating ipamuhay ang buhay ni Jesus, magiging lubos, kompleto ang ating kaligtasan. Nakikinig pa po ba kayo? Amen. This is what the Bible tells us, sanctification. Pinasasak tayo niligtas, binigyan ng bagong buhay, at ang buhay na itong gusto ng Diyos ay maging sakdal, kompleto para sa atin. Sa lumang tipan, yung righteousness, yung katwiran, magiging matuwid ang isang tao kung siya'y sumusunod sa kautusan. Sa New Testament, magiging matuwid at sakdal ang isang tao kung siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat siya'y Diyos, ay hindi niya inari na maging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ito, na ganyan siyang alipin na nakitulad sa mga tao, o palibhasa ay nasumpungang tao, nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan sa krus. Ang mga talatang ito ng Biblia ay ipinagpapalagay ng marami na ito daw ay pagpapakita ng kababaang loob ni Kristo. Yun ay isang bahagi lamang. Pagpapakita ng kababaang loob ni Jesus. Pero higit pa doon ang ginawa ni Jesus. Kung sabihin ni Pablo, let this mind be in you, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Kaisipang katulad ni Kristo. Hindi yun pagpapakumbaba lamang. Hindi sa Kristo. Pagpapasako ng lubusan sa Ama.
Nakikinig po ba kayo? Nabuhay siya sa daigdig na ito na hindi niya ipinamuhay ang kanyang sariling kalooban. May kalooban ba si Jesus? Yes, of course. May will si Jesus. Kaya doon sa Getsemani, sabi niya, your will be done. Not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Ito ay pagpapasakop ng kalooban ni Jesus sa Diyos. Yun ang layunin ng pagkakasugo kay Kristo. Nasusulat yan, mga kapatid, sa Isaiah chapter 55, verse 11. Submission. Isaiah 55:11. So is my word, gayon din naman ang aking mga salita. Hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, ng walang resulta, ng walang nangyari. Hallelujah. Gaganapin nito ang aking nasa, yung desire ng Diyos. Gaganapin ng salita na kanyang sinugo. At ang salitang ito ay walang iba kundi si Jesus. Naparito si Jesus upang gawin yung nasa ng Diyos. Yung ninanais ng Diyos na mangyari. Pangalawa, sabi niya, ang salita niya ay isinugo niya upang gumanap sa layunin ng pagkakasugo sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako gumagawa ng anumang bagay na nais kong gawin. Ang ginagawa ko ay ang pinagagawa sa akin ng Ama. Sinasalita ko lamang ang pinasasabi ng Ama o ng mga salitang aking narinig mula sa Ama. Hindi siya nagsasalita sa ganang sarili niya. Ang sinasabi niya ay mga salitang narinig niya sa Ama. Doing the will of the Father. Doing the desire of the Father. Christ desire the desires of the Father. Christ wills the will of the Father. Naintindihan niyo po ito? Meron siyang desire, meron siyang will, pero itinakwil niya ito. Hindi niya yung pinamuhay. Sabi ng mga alagad doon sa well, kung saan umiigib yung babae, sabi ng mga alagad, Panginoon, kumain na po kayo. Sabi ni Jesus, my meat is to do the will of my Father and to finish it. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ito. Ang pagkain ay sumisimbolo sa buhay. Kaya ka kumakain para ka mabuhay. Tama? Hello? So ang pagkain ko, ang buhay ko, kaya ako nabubuhay sa lupang ito upang ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Purihin ang Diyos. This is God's plan for Christ. Gumaganap si Jesus ng kalooban ng Ama. Ganon din naman sa bawat isa sa atin. Dahil si Jesus Christ po ay pattern. Hindi po modelo. Iba yung modelo doon sa pattern. Magkalayo po yan ang kahulugan niya. No, he is not a model. He is not just an idol. His life is a pattern in Christianity. Si Ezekiel, sabi niya, chapter 3, show the house to the house of Israel.
Ipakita mo ang bahay sa bahay ni Israel. Yung house at saka yung house of Israel ay may malaking pagkakaiba. Show the house to the house of Israel. Yung counter, ano po nito, yung counter meaning nito sa New Testament, yung house tumutukoy kay Kristo. Yung house of Israel tumutukoy sa Iglesia. Ipakita mo yung bahay sa bahay ni Israel. Yung sukat, yung haba, yung forma. Ipakita mo yung pattern. Ito yung pattern ng church, si Jesus Christ. Maliwanag po ba ito, mga kapatid? Kailangan pag tumingin ka sa church, dapat mong makita si Christ. Because Christ is the pattern. Hindi pwedeng humiwalay. Christ and the church, they are one. When you see the church, you see Christ. The church is Christ. Purihin ang Panginoon. Pero ngayon mukhang iba. Laging nababanggit ng Pastor Daos na sinasabi ng chapter 11, verse 28, I am meek and lowly, sabi ni Christ. Ako'y maamo. Ano pa yung meek? Ako'y maamo at mababang loob. Ito ang katangian meron si Christ. Kung pattern si Christ, kumusta tayo? Maamong din ba tayo? At may mababang loob? Andiyan po ba tayo? If the answer is yes, then we are the image of the unseen Jesus Christ. Pinag-aralan natin kagabi. Christ is the image of the unseen God. Nakikita sa Kanya yung di nakikitang Diyos. If Christ is the pattern, dapat nakikita din sa atin yung hindi nakikitang Kristo. Can we say amen to this? This is Christianity, mga kapatid. This is Christianity. Ninais ng Diyos na ibahagi niya sa tao ang kanyang buhay. Na ang tao ay makibahagi sa kanyang buhay, banal na buhay. Ito yung nung unang gabi, binabanggit natin. Pangalawang gabi, binabanggit din natin. Pangatlong gabi, binabanggit natin. Ngayon, ano yun? Na tayo ay nakibahagi sa buhay ng Diyos. Ibinahagi niya sa atin. We are partakers of His divine nature. Yung kanyang maluwalhating buhay. Yung kanyang banal na buhay. Nakibahagi tayo dito nung tayo ay nag-born again. Amen po ba? So kung nakibahagi tayo sa buhay niya, dapat mamalagi tayo na namumuhay o umuunlad sa buhay ni Jesus. Amen po ba? That is Christianity. Christianity, my dear brethren, is not just a change of life. 1980s, maraming nagpapatotoo, mga nabuborn again. Naririnig mo sa radyo, sa television, sa mga lansangan, sa mga krusada, sinasabi ng mga born again, nung na-born again ako, nagbago ang aking buhay. Di ba? Naririnig yan? Hello po. Ano ang mga pagbabago na nangyari na sinasabi ng tao? Sabi nga dati, ABS-CBN ang buhay ko. Yun yung naririnig ko nun ABS-CBN daw. Alak, babae, sugal, ABS. Ano kaya yung CBN?
Akaba. Ano pa? Oh. Yun yung sinasabi nila, pero ngayon hindi na nabago ang ating buhay. Noon, sino po dito yung mga dating bartikero? Malalakas yung na. Nakikita naman, alam niyo yung mga bartikero dati, nakikita sa itsura ng ganyan. Malasin. Agap ay malasin yung ng bartikero ha. Awan sabit tayo. Hallelujah. Oo. Uy, dito lang siya si Ari, kanagiti bartikero. Ako bubra ang iti distilleria. Amo iti distilleria, agar-aramid ti arak. Alcohol. So dito ti kadadalusan na arak. Ti kaya kung nga inumin na arak iti, Ginebra San Miguel. Andi Satanas, adajay saka ni San Miguel. Nasa baba, natalo si San Miguel. Ganun yung espada ni natalo si Satanas kay San Miguel. Nakaganon yung espada ni San Miguel. Ngayon nung maibos ni Kargati Arakay, bimaliktadin di buti naking trabaho betin di Satanas. Nakakasya mo di San Miguel nga asla sang-sanggain na betin di dalog di Satanas. Dahil tatika, iyan ang pinakapaborito mong araw. Ginebra San Miguel Gin. Yung pagka binuhus mo doon sa tansan yung alak, sisindihan mo ng posporo, sumisiklab, nagsisindi. Ganun katapang yung Ginebra San Miguel. Oh. Ano ti palag-inom medya San Miguel ide? Ay, siyempre, among na kita, malipay born again. Aglilin na stugdam ita. Amoy at yung susunod ide. Kutsara, ang baso, kutsara. Kutsara, maligi ara. Nabibit yung maparta kita. Basta, napadasan na yan. Akut kutsara ti San Miguel. Ya, straw, na kita. Ay, ako na yun. Ngayon siya mo eh. Hanap ka na pigsaw na yung aminilaw. Kasala. Kasala. Nagitandad doon talaga. Baso-baso. Siya kasala. Siya mainom ko. Ang unay. Yung diya pagkarkarga, anti-kasta, drum. Hindi diya basing na drum, kasta. Kasala. Ba't maibos ko dito? Oy. No, lagi tayo tintindahan, malablag sanjay, mapan ijay ay makita na nga birthday ko, agsasada. Well, nagpaalak si Arthur, dito nga mangtred, barsa rin, adigi ko, adigi tindaan. Dito nga, nakita na nga birthday ko, isarado na tintindahan. Gapot ang bubra ka dyan ni Syria, nakaikabili dyan isang walan ti gate, security guard, bawal pumasok ang lasing. Okay. Ngayon mahang kami mga ulit ginabarte. Rumbuar kami ginabarte, tay alcohol mo niya ubra. Mating mo na bas na ito, naging security. Mabasa. Ano yung nakaisulat nila? Bawal lang pumasok na lasing. Oh, bakit lasing ka? Hindi naman ako pumapasok. Lumalabas naman ako. Talagang grabe yung buhay na yun. Yung iba, sasabihin nila, salamat sa Panginoon, dati akong lasenggo, ngayon binago ako ng Diyos. Hindi na ako naglalasing. Binago ang kanilang mga buhay. Dati, paglasing sila ng bubog ng asawa,
Yung pinsan ko, minsan dumating ako sa La Union, nakita ko yung pinsan kong babae na bugbog sarado. Talagang black eye yung mukha, nagsusuntok ng asawa. Ba't ganyan yung itsura mo? Ay, binugbog na naman ako nung bayaw mo, kuya. Ano kaya? Basta lasing yan, binubugbog ako. Ano kayang magandang gawin ko, kuya? Hiwalayan ko na kaya? Sabi ko, ganito ang gawin. Pagka nalasing yan, at kapag natutulog na yan, martilyuhin mo yung tuhod niya. Ganyan na kayo, hindi tutulog. Natulog. Tapos pinartilyo talaga. Namilipit yung bayaw ko. Namilipit, nahawakan yung tuhod. Galit na galit. Pagka nagalit ng gusto sa iyo, gusto ka saktan, sabihin mo sa kanya, matutulog ka rin. Mali po din. Maati ka. Nag-iba ang sitwasyon. Kung narinig yung pinsan ko niya, lakay na. Nay, alas 9, hindi ka pa naglablaba. Naglabakan. Narinig sabi ng babae. Sabi ng lalaki, yes, darling. Oh. Maglinis ka ng bahay. Yes, darling. Pananata. Awan tinula. Yes, amin. Yes, darling. Pananata. Naging under desire. Uy, bumait. Basta pagkalasing, bubugbugin ka ulit, sabihin mo, matutulog ka rin. Ang dapat may isang tuhod. Maraming ganun nagpapatutuon na born again ako, nagbago ang buhay ko. Dati masama ang buhay ko, drug addict ako, ngayon hindi na. Di ba? Naririnig niyo yan? Tayo man din siguro, nung na-born again, may nagbago sa buhay niyo. Tama o tama? Tama. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi pagbabago ng buhay. Hindi. Ako po ay taong labas-masok sa kulungan. Marami akong nakitang mga taong nakakulong na nagbago ang buhay. Lalo na kung nakarating ka ng Muntinlupa at naranasan mong hirap ng buhay doon, doon lang sa provincial jail nga lang, naranasan yung hirap ng buhay doon. Ang tao gusto magbago eh. Ayaw ng kasukan ang kulungan. Kaya maraming tao na hindi naman born again dahil nagdaan sa kulungan, nababago ang buhay. Hindi madali ang makulong, hindi madali ang buhay sa kulungan. Kumisan, masarap dahil hindi ka naman nagsasaing, pinakakain ka, may guwardya ka pa. Pero hindi ganun kasarap ang sinasabi sa kulungan. Sabihin ko lang yan, mahirap ang makulong. Sa tulungan, nakikita ko maraming taong nagbabago at nagnanais magbago ang buhay. Pero hindi sila Kristiyano. Christianity is not just a change of life. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang po pagbabago ng buhay, mga kapatid. Si Fanny Serrano, bakla yun, nung na-born again, talagang matikas na. Pero makalipas lang ang 1 taon at kalahati, sabi niya, hindi po ako bakla, kung kuna na. Babae po ako, kung kuna naman yun. Nagsublimay. Hanggang ganit din na tayo, babae ka na. Kuna na. So it is not a change of life. Hindi pagbabago ng buhay ang Kristyanismo. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano, mga kapatid? A Christian life is an exchange of life.
maawatan nyo. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi pagbabago lang. Ang totoong buhay Kristiyano ay nakikipagpalitan ka ng buhay kay Kristo. Ito ang sinasabi ng Galatians 2:20. Kasama kong namatay si Kristo, kasama kong napako sa krus si Kristo, I am crucified with Christ. Kaya sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, si Kristo na. Exchange of life. Hallelujah! Ang buhay na pinamumuhay ko ngayon, sabi niya, hindi na yung akin, kundi yung buhay na ibigay sa akin ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa pananampalataya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. It is no longer I that lives. It is Christ that lives in me. Kuna ni Papa. Dapat ito rin ang maging kaisipan ng bawat isa sa atin. Nang pinili mong buhay ay hindi ibuhay ang luma mong pagkatao, kundi ipamuhay ang buhay ni Kristo na natagpuan mo. Can we say amen to this? That is what Christianity means all about. Ito ang kahulugan ng Kristyanismo. At ang sinasabi pa ni Apostol Pablo, for me to live is Christ, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hallelujah. This is what Christianity means all about. Number one, submissive life. Isang buhay ng buong pagsuko kay Jesus. Pangalawa, it is an exchange of life. Nakikipagpalitan ka ng buhay kay Christ. Hallelujah. That is death to self. Yung declaration na yan is a declaration of a dead person. Deklarasyon niya ng isang taong namatay sa kanyang sarili at si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Yan ang Kristyanismo. Kaya yung prerequisite ng pagiging Kristiyano, yung first requirement ng pagiging alagad, sa Luke 9:23, ang sabi ni Jesus Christ, hallelujah, ang sino man nagnanais na maging alagad ko, una na, limutin niya ang kanyang sarili, itakwil niya ang kanyang sarili, purihin ang Diyos, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Yan ang prerequisite ng pagiging true Christian. Ano yung prerequisite? First requirement. Hallelujah. Ang ano? Ang limutin ng sarili. Itakwil ang sarili. Ang sino man sabi niyang hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili ay hindi magiging karapat-dapat na tagasunod ko. Dahil yung sariling yan ang kalaban ng Diyos. Amen po ba? Yan ang lumang pagkatao. At kung hindi mo kayang itakwil ang lumang pagkatao, tumigil ka nang mag-born again. Useless. Pasanin ang kanyang krus. Si Jesus Christ may krus siya. Tayo mayroon din. Hallelujah. Yung cross natin is the way of the cross. It is the way of death. Ito yung landas ng kamatayan. Kailangan kang mamatay sa luma mong pagkatao. Can we say amen to this? Hallelujah. Naintindihan niyo yun? Kamatayan sa lumang pagkatao. Kapag hindi ka mamamatay sa lumang pagkatao, hindi mo masusunod ang kalooban ng Diyos. Dahil ang lumang pagkatao ay sumasalangsang sa naisin ng Diyos. Ano sabi na sa Biblia? Romans chapter 8, ang lumang pagkatao daw, ay ay walang kakayahang sumunod sa Diyos
walang kakayahang magpasakop sa Diyos at hindi nga maaari. That is the nature of the old man. Hindi niya kayang sundin ang Diyos. Hindi nga maaari. Nakikinig pa po ba kayo, mga kapatid? Kaya kailangan nating itakwil ang lumang pagkatao. Hindi lang itakwil, kailangan natin siyang ilibing. Kailangan siyang mamatay. Ang ibig sabihin ng mamatay, hindi man mamamatay yung lumang pagkatao eh. Ang ibig sabihin, pinahihina mo yung buhay mo sa laman. Hallelujah. Nakikinig pa po ba kayo? Hindi mo binibigyan ng way yung lumang pagkataong siya yung magibabaw sa buhay mo. Lastly, sabi niya, take up your cross daily. Pang-araw-araw daw ito na kailangan natin ginagawa. At yung huli, sabi niya, and follow me. Sumunod ka sa akin. Akala ng iba yung pagsunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon. No. Ang ibig sabihin nun, you must learn to follow the example of Jesus. Kailangan mong matutunan yung halimbawang ipinapakita ni Kristo. Kailangan mong matutunan yung karakter ni Jesus. And we say amen to this. Jesus Christ, hallelujah. Luke chapter 1 verse 55. Tumatayo si Jesus, malayo pa ang umaga, nagtutungo siya sa mga ilang na lugar upang manalangin. That is the example of Jesus. Long before the day, he stood up and went to a solitary place to pray. Tularan si Jesus. Can we say amen to this? Ang Kristyanismo ay pagtulad sa buhay kay Kristo. Hindi paggaya, pagtulad. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag o maliwanag? Ano yung una? Talikdan yung sarili. Huwag kang mamuhay sa sarili mong desire, sa sarili mong will. Mamuhay ka sa desire ni Jesus, sa will ng Panginoon. Pangalawa, man ng pagtatakwil, patayin ang lumang pagkatao. Can we say amen to this? Pangatlo, tularan ang halimbawa ni Kristo. Ito ang pangunahin na kinakailangang matutunang ipamuhay ng bawat mananampalataya. At kapag ito'y nangyari sa buhay mo, pwede ka nang maging talaga. So this is not a change of life. It is an exchange of life. Sa Isaiah chapter 43, hallelujah. Anong talata yung pasal? Verse 11 ba yun? Verse 13. Nakunana, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sila na naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas. Nire-renew nila yung kanilang strength. Ang kasing kahulugan niyan, mga kapatid, yung they renew their strength, ang ibig sabihin niyan, inaalis nila yung kanilang lakas na meron sila at yung lakas ng Panginoon, dito sila nabubuhay. It is an exchange of life. Kaano mo kamahal ang Diyos? Sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey all my commandments. Kung mahal niyo ako, tutuparin niyo ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Sa Ingles kasi, nakalagay doon, if you love me, you keep all my commandments. Mukhang iba yung pagkaintindi ng mga nakikinig. You keep all my commandments. Ang kanilang akala, itatago yung utos ng Diyos. Ibig sabihin nun, tutuparin natin ang utos ng Diyos kung mahal natin ang Diyos. Kapag dumadalo ka sa mga gawain, ito'y nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Kapag
nagbibigay ka ng iyong ikapo, ito'y nagpapakita ng iyong pag-ibig sa Diyos dahil sinusunod mo ang kanyang mga utos. Can we say amen to this? May isang binata na nanliligaw sa isang napakagandang dilag. Pero yung dalaga ay nakatira doon sa, dadaan ka doon sa matarik na bangin. At pagka ikaw ay nandoon na sa gilid ng bangin sa itaas, yung ilog sa ibaba, makikita mong para lang daw itong isang malaking sawa. Mataas, matarik. Kaya hindi napupunta yung binata ng manligaw ng gabi. Dahil walang saysay yung kanyang sulok, dahil maya't maya namamatay dahil sa lakas ng hangin. Kaya madalas nanligaw siya, tanghaling tapat, parang insik. Isang araw, medyo napasarap yung kanilang kwentuhan. Inabot siya ng dilim dahil medyo binibitin-bitin ng dalaga yung kanyang sagot. Hanggang bandang alas 6 ng gabi, sinagot siya ng oo ng kanyang nililigawan. Masayang-masaya siyang umuwi na kahit madilim na, masayang-masaya siya. Meron siyang sulo, meron siyang torch, pero nung dumating yung malakas na hangin, namatay yung ilaw ng torch. Halos kumakapasya sa dilim. Hanggang isang pagkakataon ay may kumampas sa kanyang malakas na hangin. Itinaboy siya doon sa gilid ng bangin. Nahulog. Mabuti na lang, may mga punong kahoy na tumutubo doon sa gilid ng bangin at nasalalak siya doon sa punong kahoy na yun. Pero nakabitin siya sa niya. Kabitin. Kabitin siya ganyan, dalawang kamay. Panginoon! Panginoon! Eh, sinong tutulong sa kanya doon? Kundi si Lord na lang tatawagan niya, Lord! Help! Lord! Lord! Help! May kuryente yata dito. Sabi na, may tinig na narinig. Sabi ng tinig, nasaan ka? Ay, Lord, nandito ako. Saan dyan? Andito, nakasabit ako dito sa puno. Maliit lang. At habang nakasabit ako dito, natitimbang yung lupa. Mukhang malalaglag na yung puno na aking hawak. Sabi ng Diyos, yung tinig, alam mo ba na ako ang gumawa dyan sa punong yan na kinasabitan mo? Opo, Panginoon ko naman. Alam mo ba, ako ang gumawa dyan sa bangin na yan na kinahulugan mo? Opo, Panginoon ko naman. Oh. Alam mo ba, ako din yung gumawa ng hangin para hipan ka. Patulak dyan sa bangin. Wala po kanya. Alam mo ba, na kaya kong gumawa din ng hangin para hipan ka pabalik kung saan ka nang galing. Wala na. Oo, wala po. Kanya. O kung ganon, bumitiw ka na at gagawa na ako ng hangin para hipan kang pabalik. Ay sa halip na bumitiw, lalong nangunyapit. Kung ikaw yon, sabihin ng tinig sa iyo, bumitiw ka na at gagawa na ako ng hangin. Bibitiw ka ba? Hello, bibitiw ka ba? If you love me, you obey me. Yung tao, hindi bumitiw. Kasing laki na ng katawan mo, Pastor eh. Ikaw yata yun. Hindi bumitiw. Madaling araw na, maya-maya, nagliliwanag na.
siyang nakabitin ng gawit na halos makabitiw na. Alam ninyo, kaya pala siya pinabibitiw ng Panginoon. Yung paa niya, ganun na lang kataas sa lupa. Na kung bumitaw pala siya, bugko na. If you love me, you obey me. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon. Gaano ang pag-ibig natin sa Diyos? Ginagawa ba natin ang kanyang mga utos? Amen po ba? Kumisan, may mga ganong kwento na parang nakakatawa, pero sa ganong sitwasyon, kung ilalagay natin ang sarili natin doon, baka hindi rin natin sundin ang Diyos. Ang Diyos kasi hindi kanya uutusan ng isang bagay na ikapapahamak mo. Amen po? Walang plano ang Diyos sa atin para tayo mapahamak. Isipin mo ang kanyang plano ay itulad tayo, bigyan tayo ng katulad ng buhay meron siya. Anong klaseng plano yan? Wow. Ibahagi niya sa atin yung kanyang buhay. Anong klaseng plano yan? Pinakamagandang plano na ng Diyos yan. Ma-conform tayo into the image of the Son. Maging katulad natin ang buhay ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Na kung susundin lang natin ang kanyang kalooban, matutulad tayo sa Kanya. Amen po ba? Glory. Ito ay hindi pangkaraniwang buhay. Sa Ephesians, mahina yung mata ko. Madasit mo? Sige mo. Alam ko, dala ko yung salamin ko Naisot ko yun yung pumunta tayo. Doon kay, doon sa kalpasura namin. Naguguling ako sa salamin ko, Pastor. Sa Ephesians chapter 2, verse 1, ang sabi niya, and you have He quickened, who were dead in trespasses and sins. Tayo daw ay kanyang binuhay mula sa kamatayan at sa ating pagsalangsang at kasalanan. Sa verse 6, sabi niya, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tayo daw ay kanyang itinindig. Okay? Itinayo. And made us sit. At tayo daw ay ipinaupong sa heavenly places kay Christ Jesus. We are seated in Christ Jesus in the heavenly places. Ito po yung position ng mga mananampalataya. Pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan, sa heavenly places. Nandito ka pa sa lupa Pero yung position mo, nakaupo ka na doon sa heavenly places in Christ Jesus. Ay, nakikinig po ba kayo? Look at that. Seated in the heavenly places in Christ Jesus. This is not a place. This is your position in Christ. Ito yung position mo kay Kristo nung born again ka. Pinaupo kang kasama ni Kristo doon sa heavenly places. Na sinasabi sa Ephesians chapter 1,
na si Jesus Christ ay nakaupo diyan sa heavenly places, far above principalities and power, na yung kanyang luklukan ay mas mataas sa mga principalities and power ng kapangyarihan, lahat, pinakamataas yung kanyang luklukan. Nandoon siya sa posisyon na yun na nangingibabaw sa lahat ng bagay. Walang makapangingibabaw sa kanya. Anong sabi sa chapter 2? Sa chapter 1 verse 2 verse 6, tayo daw doon sa luklukan na kinalalagyan ni Jesus na mas mataas sa lahat ng bagay, nandoon kang nakaupong kasama niya. Hallelujah! Ito ay nakatuon sa bawat mananampalataya. You are seated in the heavenly places in Christ Jesus. This is your position in Christ. You are above Satan. You are above sin. Ay, andyan po kayo. Nakahihigit ka kahit nakalino pang dyablo, purihin ang Panginoon. Dahil dun sa luklukan na yun na kinalalagyan ni Jesus, yun din yung luklukan na kinalalagyan mo. Kung ano yung authority meron si Jesus noon, yun din yung authority na meron ang bawat isa sa atin, purihin ang Diyos. Oh. Ano pang masasabi natin yan? Paano ka pang tatalunin ni Satanas niyan? Kaya pagka talaga, alam niyo, pag masalubong ko lang si Satanas, papunta dun sa Danaili. Pag nasalubong ko sa diyan at hindi siya umalis ng daan, sasagasaan ko siya diyan. Minsan takot na takot tayo kay Satanas. Yung pala, masigit tayong makapangyarihan sa kanya. That is our position in Christ. Konting pagsubok lang yan. May narinig akong nagpatotoo, tumayo sa harapan. Sabi niya sa patotoo niya, mga kapatid, kanya, tinalo na naman ako ni Satanas kanina. Wala na. Gusto ko nang suntok. Nilagay ka sa isang posisyon na tiyak na pagtatagumpayan mo ang lahat ng gawa ng diablo, maging si Satanas, maging tatlo pa siya, times 3 pa siya, hindi kanya kakayanin. Hallelujah. Kaya huwag tayong magpatotoo ng gano'n na dinaig na naman tayo ni Satanas. No! Kailangan kang lumakad under the authority of the Lord Jesus Christ. Bakit? Dahil itong buhay na ito, sabi niya, and you have been quickened. Itong buhay na ito ng Kristyanismo, ng buhay Kristiyano, is a quickening spirit, a quickening life, a resurrected life. Meaning, yung quickened, binuhay. Saan tayo binuhay? Di doon sa mga patay at doon sa kasalanan. Nakikinig pa po ba kayo? Hinango na tayo doon. Quickened, binuhay na tayo doon. Mula sa kamatayan ng kaluluwa, binigyan tayo ng bagong buhay. Isang buhay na makapangyarihang katulad ng buhay ni Kristo. It is a quickening life. It is a resurrected life from the dead. Hallelujah! Maraming hindi nakakaunawa ng ganitong klase ng buhay. So, nais ng Diyos na ibahagi niya, i-impart niya sa atin yung life na yan para mamuhay tayong matagumpay laban sa kaaway. We have that kind of life, a resurrected life.
Sa Romans chapter 6, tignan niyo po yung inyong mga Biblia, Romans chapter 6, nasa talatang 1. Yung pag-aaral natin, hindi niyo napansin, lumalalim. Mas nagiging makahulugan. Inumpisahan natin nung una, kagabi, medyo mataas na yung antas ng pag-aaral natin, mas mataas ngayon. Purihin ang Panginoon. Kaya kung minsan, nag-aano pa ako may intindihan pa kaya nila ako. Yun ang nasa puso ko. Kung ito ay i-deliver ko ngayong gabi, iniisip ko kanina pa, maunawaan kaya ako ng mga taong ito. Sa tulong ng banal na Espiritu, maiintindihan niyo ito. Una, tumanggap kayo ng buhay. Ang buhay na tinanggap niyo, buhay na katulad ng Diyos. Naririyan kayo? Naparito ako, sabi niyo, kung magbigay ng buhay. Ang buhay na yun, eternal life. Yung nagtataglay ng eternal life, hindi na mamamatay. Bakit mamamatay ay yung buhay na meron siya, eternal. Mamamatay ba physically, Pastor? Yes. Pero hindi kayang patayin ng diablo yung buhay na nasa loob mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Why? Because there is eternal life. Kaya ang sabi niya, sino man nagtataglay ng buhay, kahit mamatay, mabubuhay siya. Hallelujah. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Tinutukoy niya kamatayan, spiritual death. Hallelujah. Nakikinig po ba kayo? At ang buhay na yan, nais niyang sumagana sa atin, lumaki sa atin, mag-grow sa atin. Yan yung pinag-aralan natin, sanctification. Purihin ang Panginoon. At kapag na-sanctify yung buhay natin, ano mangyayari? Magiging makapangyarihan ka sa harapan ng diablo at ng kasalanan. Naintindihan niyo yun? Bakit? Mayroon kang buhay ng Diyos, resurrected life. Sabi niya diyan sa Romans chapter 6, sa talatang 1, ano nga? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Nakita niyo yan? Nakita niyo, buksan niyo lang. Shall we continue in sin? Or shall we keep on sinning? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan? Anong sagot ni Pablo dyan? Ha? Hanga magaling. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Paano pa tayo na pinalaya na sa kasalanan ay makapamumuhay pa sa kasalanan? Gusto niyo maging maliwanag yan? Lumang pagkatao ang tinutukoy dyan. Paanong tayo na pinawalang sala na, inalis na sa atin yung manang kasalanan mula kay Adan. Hallelujah! Pinalaya na tayo doon sa kasalanan yun. Makapamumuhay pa ba tayo doon? Kung patay na tayo doon? Hindi na! Ang masakit ganito. Nung born again ka kasi, ang pinatawad sa iyo ng Diyos, yung manang kasalanan na mula kay Adan, ang tawag doon, the curse of sin and death. Yung curse, sumpa ng kasalanan at ng kamatayan, ng pagkakahiwalay sa Diyos. Ngayon, yung sumpang yun ng kasalanan, pinawi na. Hindi ko na aalalahanin pa, nilimot ko na, sabi ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pang muli. Wala na. As far as Christ is concerned, you are free from the bondage of sin, from the curse of sin and death. Can we say amen to that? Kaya, pagka bago ka lumapit sa Panginoon, may repentance talaga. May paghingi talaga ng tawad. Pero itong nakakapagtaka, yung hiningi nating tawad sa Diyos noong pamanguna nang tayo tumanggap sa Panginoon, ito ang malaking problema. Makalipas lang ang ilang araw, yung kasalanang hiningi natin ng tawad, ginagawa na naman natin. Paano ka nakalaya doon?
Magpapatuloy ba tayo sa lumang pagkatao? Kanya, kung patay na tayo dito? Magpapatuloy pa ba tayo diyan sa paggawa ng kasalanan kung patay na tayo sa kasalanan? Ay, nakikinig po ba kayo? Hindi na. Hindi ko na ipamumuhay yung kasalanan na yun dahil pinalaya na ako doon ng Panginoon. Amen po? Oh. Anong pagpapatuloy ng Romans chapter 6 na yan? Sige nga, basahin nga natin. When? Awan dua-dua nga amuyo, nga hindi nabunyagan kayo kay ni Kristo Jesus, nahiraman tayo met hindi papatay na. Hindi nabunyagan kayo kini Apo Jesus na iraman tayo met iti papatay na. Anong tinutukoy diyan ng bautismo? Bautismo ng kamatayan ni Kristo. Baptism of His death. May ganun palang sinasabi ang Biblia. Bautismo ng kamatayan ni Kristo. Ano yun? Nung si Jesus Christ ay tumanggap ng bautismo, sabihin ni John the Baptist, kanya, bautismohan mo ko, sabi ni Christ, sabi ni Juan the Bautismo, hindi, ikaw dapat ang bumautismo sa akin. Hindi, sabi niya, bautismohan mo ko, gawin natin ito para magawa natin ang lahat ng kalooban ng Ama. Baptism of His death, yung palang bautismo na ginawa kay Kristo, bautismo ng kamatayan. Saan siya namatay? Tignan niyo itong mabuti. Yung bautismong yun, mga kapatid, paglibing ng lumang pagkatao. Sumisimbolo ito sa atin hindi kay Kristo. Kay Kristo, sumisimbolo ito doon sa kanyang pagiging Diyos. Mula sa araw na iyon, hindi siya mabubuhay bilang Diyos. Ililibing niya yun doon sa libingang tubig, sa watery grave, yung pagbabautismo sa kanya, bautismo ng kamatayan. Mamamatay siya sa kanyang sarili. Purihin ang Panginoon. Kaya yung buong buhay ni Jesus na ipinamuhay niya dito, mga kapatid, hallelujah, ay pagtanggi sa sarili. Hindi siya nabubuhay sa sarili niya. Nabubuhay lamang siya ayon sa kalooban ng Ama. Hallelujah! Maliwanag o maliwanag? Baptism of His death. Kaya niya bang gumawa ng himala kahit na hindi niya ilibing yung kanyang sarili, kahit na hindi siya magpakita ng pagtakwil sa sarili? Kaya, Diyos yun eh. Pero hindi siya namuhay na Diyos. Namuhay siya bilang alipin lamang na nakitulad sa mga tao. Alipin na sumusunod at gumagawa sa kalooban ng Ama. Dead to self-life. Yun ang ibig sabihin ng bautismo ni Kristo. Kung tayo daw ay makakasama sa ganito ring kamatayan ni Kristo, yung nalibing, yung ating self-life, mga kapatid, ano sabi diyan? Itong tuloy man, so that we can also walk in the newness of life. Hallelujah. Karon iti nabunyagan kayo, ikadwa kayo kay ni Kristo, ana itanen. Ket nairanod kayo iti papatay na tayo, kas iti panakapagungan ni Kristo, babaen iti nakasdaw apan nakabalin ti Ama. Hallelujah. Puro kayo met kuma iti baro apan. Simple ito. Makakapamuhay pala tayo doon sa bagong pagkatao, barong abiyag, kung ililibing natin ang luma nating pagkatao. Amen.
Nakaintindihan? O yun ang Kristyanismo. Pagka na born again ka, willing ka na mamatay na sa luma mo pagkatao, hindi mo na pamumuhay yun. Yung ipamumuhay mo na yung resurrected life na nagmula kay Kristo na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos. Can we say amen, please? Hallelujah. Kagabi, nagbigay ako sa inyo ng mga halimbawa, mga kasaysayan ng buhay na nangyari sa akin. Pero mo, patay na si Pastor Laron. Ay, hindi ako nanalangin para sa kanya. I just say the word. Hindi ka mamamatay. Kinabukasan at 7 o'clock in the morning, yung pinsan niya na mag-iimbalsa mo sa kanya, pumunta doon sa bahay na kanyang kinalalagyan para imbalsamuhin na. Pero bago siya makarating doon, yung nagbantay sa kanya, yung manugang niyang drug addict, hindi natutulog yun, nakasyabu. Tata, napansin ng manugang niya na gumagalaw yung kumot. Buting-buting na, takarkaragya ulis na, apuraw. Ang ginawa, sabi niya, siguro ventilador lang. Wala na. Pinatay niya yung ventilador. Pero yung kumot, gumagalaw pa rin, parang humihinga. Lalo na siyang nagkaroon ng takot. Ginawa niya, umupo siya dito gano'n eh. Yung ulo na gano'n yung taon bangka, yung biyanan niya, yung kumot, unti-unti niyang nakadilat yung mata. Wala. Dahan-dahan, inalis niya yung kumot. Nakadilat yung mata. Ginawa niya, tinakpan yung mata. Nagpikit. Kaso paglampas ng kanyang kamay, ginawa ng manugang, para sigurado, ginamit niya ito. Tiniin niya yung mata. Sigurado na ito. Wala na karoon siguro. Intalmag na rin yung mata ni katugangan na tapno agdikit. Kaya i-imbalsamuhin mo, nakadilat yung mata, hindi yata maganda. So, diniin niya. Kaso, andyan na yung mag-iimbalsa mo. Pumasok na ng bahay. Nung alisin na niya yung pagkakadiin doon sa daliri niya doon sa mata, nagdilat ulit at umamba pa. Sabi niya, gumalun pa yung daliri. Sabi niya, mahalin mo ang anak ko, ha? Nagtaray. Nawala yung pagka-addict niya. Takot niya. Yung pala, nabuhay ulit yung pasto. So magmula noon, wala nang nagtatawa-tawa sa atin na akala mo weird ang tingin nila sa akin. Nabuhay ulit yung Pastor Laron. At nabuhay pa siya ng 7 taon. Purihin ng Panginoon. Nung nandoon ako sa Leyte, ay, nagrabe mo na yun, napulmonya mo na yun. Sakit na kapulmon ko eh. No hapmon la kuma, mabalbalin pa eh. Yung pulmon mo eh. Nakaroonay din niya yun. Singmumpong mo na yun, yung pulmon na. Natangkit na ulo na kayo. Tigas ang ulo, tag-ulan na, pinupulot niya yung mga mangga, dinadala niya sa Victoria, magmumotor lang, nauulanan, tinamaan uli ng hindi half moon, full moon. Kasi yung patay na. Tapos nung ma-hospital ulit, sabi niya sa asawa niya, hanapin mo si Pastor Roland. Gusto pang mabuhay ulit. Kanya lang, dumating ako doon, ililibing na kinabukasan, talagang hindi ko na inabutan. Siguro kahit inabutan ko yun, patay din yun.
Yun, yung unang pangyayaring kamangha-mangha sa aking buhay. Pangalawa, yung matandang na ikwento ko sa inyo na ayaw ng malugang na mamatay. Kaya pala ayaw niyang mamatay yung yung biyanan niya, dalawa yung pension niya sa Amerika, mahigit 200,000 piso at siya yung tumatanggap nito. Eh kahit naman ako yun, ayaw kong mamatay. Apo na yan. Sa pera lang. Grabe si ka. Yeah. Meron pang isang pangyayari ng buhay natin na ganito. Yung isang estudyante sa School of Christ, SCI, nagpapaalam, pero ano lang ako doon, nagtuturo lang ako, lecturer lang. Hindi ako pwedeng magpa-uwi ng estudyante. Wala akong karapatang gawin yun. Pero ako lang yung natira, si Pastor Reyes, yung superintendent, yun ang position nun superintendent. Nandito siya sa bandang Pangasinan. Yung namang director, wala, hindi ko alam kung saan nagpunta. Kaya yung tao gusto nang umuwi, hindi makauwi, hindi ko siya pwedeng payagan dahil lecturer lang ako, wala akong karapatang magpauwi ng estudyante. Sabi niya, Pastor, kahit hindi mo ako pauwiin, hindi mo naman ako mapipigil uuwi din ako, at kapag umuwi ako, hindi na ako babalik. Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit gusto mong umuwi? Yung asawa ko, iniwan ko ng walang pera. Yung asawa ko, sabi niya, yung anak ko, nagsusuka daw at nagtatai, delikado yung kanyang kalalagayan, suka, tae. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisisihin ako ng asawa ko at baka hindi na ako patawarin habang buhay. So sige, sabi ko, umuwi ka, ako nang bahala sa director natin at saka sa ating superintendent. Pero bago ka umuwi, Pastor, manalangin tayo. A simple prayer. Sabi ko sa prayer, Panginoon, kahit kailan, hindi mo ako binibigo sa aking panalangin. Itinataas ko sa iyo ang munting batang yaon, itong oras na ito. Bigyan mo siya ng kagaling. In Jesus' name, a simple prayer. Sige, Pastor, buhay ka na, sabi ko. Pero tandaan mo ito, pagdating mo sa inyo, magaling na yung anak mo. Anong oras na ngayon? Sabi ko sa kanya, 3:00, Pastor. Tanungin mo yung asawa mo, anong oras siyang gumaling. Kinabukasan ng 4 o'clock o 5 o'clock, dumating galing sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa gate pa lang, nakataas na yung kamay niya, nagpupuri na yung kanyang mga kaklase. Alam nila, gumaling yung bata. Nagpapalakpakan sila, nagbubunyi sa Panginoon. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, Pastor, salamat po sa prayer. Dumating ako, magaling na yung anak ko. Tanong ko sa kanya, tinanong mo ba yung asawa mo kung anong oras siyang gumaling? Opo, Pastor. Ang sabi ko, anong oras siyang gumaling? 3:00 po ng hapon. Ay, andyan ba kayo? Hallelujah. Itong buhay na ito na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin is a resurrected life. Gusto mong magkaroon ng resurrected life sa buhay mo, magkaroon ng kapangyarihan ang Panginoon sa buhay mo, makakilos sa iyo at gumawa ng ganung uri ng mga himala, mamatay ka muna sa sarili mo at mabubuhay ka in the newness of life. Can you say amen to this? Number 2, a reigning life. Isang buhay na nangingibabaw, purihin ang Diyos. Ito yung buhay ni Jesus. Hindi siya kailanman nagapi ng kaaway. Andyan ba kayo? Nagre-reign yung kanyang buhay. Hallelujah. At ito rin yung uri ng buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito yung nais niyang ibahaging buhay sa iyo. Buhay na nangingibabaw. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Isang buhay na hindi
natatakot. Buhay na hindi nag-aalala. Hallelujah! Yung anak ko, nag-aalala na dahil hanggang ngayon daw, walang naging interview sa kanya. Kung mag-aalala siya, lalo kung mag-aalala. Walang magbabayad ng coach. Hallelujah. Pero hindi ako nag-aalala. Wala akong duda. Bibigyan siya ng mas magandang trabaho ng Panginoon. Wala akong kaduda-duda dahil kayang bayaran ng Panginoon ang sasakyan ko. May natitira pa dyan na 360,000 na bayarin sa aking sasakyan. Alam kong kayang-kayang bayaran yan ng Diyos. Hindi ako marunong mag-alala. Kung mag-aalala lang, baka ako yung maunang mag-alala. Yung anak ko, mga kapatid, ay hindi normal ang tibok ng kanyang puso. Yung normal na tibok ng puso, yung pintig ng puso, ganun. Yan. Normal na pintig ng puso yan. Pero yung puso niya tumitigil. Yung pintig ng puso niya, papihit. Rare lang ang mga yan, madalang lang ang mga yan. Kaya may time na tumitigil, hindi gumagalaw. At kapag hindi gumalaw, yung pintig na yun, hindi pumitig, nawawalan siya ng malay ng tao. Pag nawalan siya ng malay tao, agad-agad, ang takbo nun, hospital. Pag napunta sa hospital yun, mga kapatid, sigurado ICU. At kapag na-ICU yan, 10-15 days, nasa ICU, napakalaki ng bayad noon. Kahit na yung buong sahod niya sa loob ng 1 taon, hindi kakasyang pambayad ng hospital. Yun ang nangyari nung una sa kanya. Kaya kumuha siya ng insurance, ng health insurance. At nauulit yun. Nangyari yun, minsan nung ako'y nandoon. Mga kapatid, hindi ako nag-aalala kahit na gano'n. Bakit? Dahil alam ko na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. I have no fear. I have no doubt. Panatag na panatag ang aking buhay. Wala akong kinatatakutan sa daigdig na ito. I don't even have fear na mamatay sa buhay na ito. Hindi ako natatakot mamatay. Kung mamatay ako ngayon, so be it. Hallelujah. Andyan po ba kayo? My greatest desire actually is to die. I am 69 years old ngayon. Pero kung pagmamasdan mo, mukha lang akong 68. Hindi naman ako mukhang 69. Ang gusto ko lang na buhay na itatagal ko sa daigdig na ito, 70. Ayoko nang lumampas pa sa 70. Okay na ako dun sa 70. Kaya pagdating ng 70, kailangan kulin na ako ni Lord kasi yun lang ang gusto ko. Yung pain ko all over my body, mula ulo hanggang talampakan, yung pain. This is a 24-hour pain. Sinong tao na gustong mamuhay ng matagal na painful yung kanyang katawan? Siyempre ayoko. Yung upo kong yan, pag tumayo ako dyan, hirap na akong lumakad. Pag nag-drive ako ng 1 oras, hindi ako tatayo, iiwanan ng manubela dahil mahirap na ang aking mga paa. Sino naman tao ang gustong mabuhay pa ng matagal kung ganun ang iyong kalalagayan? Kaya my greatest desire is to die. Wala sa daigdig na ito ay pakinabang para sa akin. Purihin ang Diyos. Wala akong takot. Itong buhay na ito, nangingibabaw, nagre-rain. Hallelujah.
Andyan ba kayo mga kapatid? Itong buhay na ito na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang reigning life ito. Hindi lang. Creative life. Ano yung una? Resurrected life. Ano yung pangalawa? Reigning life. Ano yung pangatlo? Creative life. Ay, tandaan ninyo, mga kapatid. Una, resurrected life. Kayang mangibabaw yan sa kamatayan. Number 2, reigning life. Number 3, creative life. Ito yung uri ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Ang buhay mo magiging creative. Pag buhay mo magiging kamangha-mangha. Ang buhay mo gagamitin ng Panginoon para sa mas maraming tao. Andyan ba kayo? Marami ngayon mga mangangaral, yung kanilang paraan ng pangangaral hindi creative, nagawa ng Diyos. Yung way ng kanilang pangangaral para magkaroon sila ng pera, para magkaroon ng pakinabang. Yung mga taong nakikinig, pinakikinabangan nila. Yan ang usong-usong ngayon. Pagka nangangaral sila, ang kanilang iniisip, magkano kaya ibibigay ng honorarium sa akin nito? Wala na. Pagka natapos na yung fellowship, yung pastor naman, para mabigyan niya naman ng gratitude, yung kanyang, yung preacher, aabutan niya ng honorarium. Yung pastor, kunwari, majijingle, pupunta sa CR. Pagka lang punta rin sa CR, bilbilangin mo. Kakaunti naman ng binigay, pupunta. Di ba? Basta ganun tayo minsan, pupunta ng CR, bibigyan. Totoo. Ay, tuloy na po. Kaya pagka nagbigay ka ng honorarium dyan, at nagpunta ng CR yan, alam mo na, bibilangin niya rin yung honorarium. Income tibagas, basta ka na mabilang. Si Ed Lapis, naging guest namin 1987 yata. Noon yung halagang, noon, mag-preach ka sa church, yung binigyan ka ng 300, malaki na yun in those days. Naging guest speaker namin siya. Tapos nagtanong siya, magkano ibibigay niyo sa akin? Wala na, di nagbabain. Kung nagbabain na rin yung pastor, magkano ibibigay niyo sa akin? Kung wala na, si Mumbat Maliyehos, pastor, 7,000 sir. 7,000 lang? Wala na. Lugi ako doon. Uli mo preacher data. Lugi ako doon. Kanya ko. Natapos siyang nagturo ng sayaw-sayaw, mga gano'n lang naman yung tinuturo. Hindi nga niya nabanggit yung pangalan ni Jesus. Pero mo yun, kung nasa Maynila ako niyan, kung nanapay, 3 beses ako magtuturo, 30,000 daytan. Kung kuna na. Alam niyo, ang ginawa ko kasi sabi ni Pastor, nagpa-offering siya ulit, second love offering. Hindi pa yung una, Pastor. Timanira. Tumayo ako, sabi ko sa Mrs. Gali ka na, wait tayo. Tinitingnan kami ng mga tao doon sa loob ng restaurant, tinitingnan kami ng mga couple, ng mga pastor, kasi tumayo na kami, kasama ng iba pang mga kasama kong couple din, na nagtayoan na rin, halina kayo, umalis na tayo. Hindi ako nakikinig sa mga ganyang uri ng mga garal na ang gusto, pera lang, kung kulang. Hindi pa niya man lang nabanggit ang pangalan ni Jesus kunakon.
Oh. Yung pangalawang beses kami nagkita, napaiyak ko yan. Nung tumayo ako sa harapan ni Pastor Pascual, Bishop, at sinaysay ko yung aking stand about Christianity, umiyak yung, yan, si Ed Mongol, tinagan na, Ed Mongol. Ang pangalan kasi Ed Lapis. Yung boyfriend na kumana si siya at 5. May Lapis man, ito so nga Ed Mongol. Agsangit-sangit siya. Pagtayo niyo gano'n, ay, ito na naman po ako, pastor. Ito na nga. Ikaw, na dyan, ramay na nga doon, kaya nga sa uwin, arakupan na. Hindi kaya para ako, bakal na din yan, bakal na, para ako kaya. Ayoko nga. Ngawat ko mag-iiba ko na, kulak na. Ayoko magpayakap, mahawa pa ako doon. Oo. At yung araw na yun, nung marinig ng Bishop Pascual, yung aking belief, yung aking stand, kinuha niya ako magturo sa Bible School ng 5 months. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Creative yung life mo. Hallelujah! Nagiging gateway ka sa buhay ng maraming mga tao in the presence of God. Ng buhay ng mga tao, nararanasan nilang makapasok sa presensya ng Diyos dahil sa buhay mong taglay na tinanggap mo sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nagiging creative yung life mo na kapag nangaral ka, ang karunungan at katalinuhan mo hindi nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Maliwanag kang naiintindihan ng iyong mga listener, a creative life. Glory to God. Purihin ang Diyos. Mahabang panahon na rin po tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Wala akong ginagamit na materials. Magtataka siguro kayo kahit na nagre-review ng aking lesson. Hindi ako nag-aaral, hindi ako nagre-review. Kusang dumarating sa akin ang aral na aking babanggitin na nagmumula sa Panginoon. A creative life. Hindi ako napapagod, Paso. Siguro ikaw, mag-prepare ka ng lesson, inaabot ka ng 2 araw, 3 oras, 3 araw. Na ako hindi. Sasabihin ko lang sa Lord, Lord, help me. Pagka nagpunta na ako sa harapan, bubukas akong ganyan, props lang yan, props. Para huwag naman ninyong masabing, hindi ako, props lang yan, mga kapatid. Yung mensahe, nakabuo na lahat dito sa aking puso. Ang creative